Mga bata, ano ba ang kadalasang iniipon ng mga tao? Salapi o pera, o kaya naman ay tinatawag ding kayamanan. Tama kayo dyan. Sa ating kwento ngayon, ipakikilala sa atin ang higit na bagay na dapat nating ipunin. Halina at samahan ninyo ako at alamin kung ano ito. Kapayapaan mga bata, atin nang pakinggan ang kwentong mula sa Biblia na may pamagat na Ang 10 Dalaga na mababasa sa Mateo 25:1-13. Mga bata, ang kwentong ating maririnig ay isang paglalarawan o paghahalintulad kung paano makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya't simulan na natin. May 10 dalaga na nag-aantay sa lalaking ikakasal. Bawat isa sa kanila ay may dalang ilawan o lamp. Ang ilawan na ito ay umiilaw sa pamamagitan ng langis. Ang 5 sa dalaga ay mangmang dahil sila ay nagdala ng ilawan pero hindi sila nagbaon ng karagdagang langis. Samantala, 5 rin sa mga dalaga ay matatalino dahil sila ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Hindi agad dumating ang lalaking ikakasal, kaya't ang 10 dalaga ay inantok at natulog na muna. Ngunit ng hating gabi ay may sumigaw at ang sabi, "Narito na ang lalaking ikakasal! Salubungin ninyo!" At agad namang nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga mangmang sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis dahil nawawala-wala na ang aming mga ilawan." Ngunit sinabi ng matatalinong dalaga sa 5 mangmang na bumili na lamang muna sila ng karagdagang langis dahil hindi magkakasya sa kanilang lahat ang baon nilang langis. Kaya't ang 5 mangmang na dalaga ay pumaroon muna upang bumili ng langis. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 matatalinong dalaga na nakahanda at may baong langis ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara na nga ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 mangmang na dalaga na nagsasabing, "Panginoon, papasukin po ninyo kami!" Sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." At dito nagtatapos ang ating kwento. Ano nga ba mga bata ang higit na bagay na dapat nating iniipon? Ito ay walang iba kundi ang gawang kabanalan o kabutihan. Sa ating napakinggang kwento, ang langis ay sumisimbolo sa gawang kabanalan. At ito nga ang dapat na lagi nating iniipon. Mga bata, natutunan natin na tayong lahat ay dapat maging handa sa pagdating ng Panginoon. Gaya ng 5 matalinong dalaga, dapat ay may ipon tayong mga gawang kabanalan upang kung dumating man ang Panginoon ay handa tayo sa pagsalubong sa Kanya. Kaya naman, hindi tayo dapat tumigil sa paggawa ng utos ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng sapat na ipon ng kabanalan. At ano-ano naman ang mga dapat nating matandaan at matutunan sa ating kwento? Una, mag-ipon ng kabanalan. Mga bata, alam nyo ba na ang ginagawa nating pagkakatipon ay malaking bagay ng ating pag-iipon ng kabanalan? Ang ating anumang pagsunod sa utos ng ating Panginoon ay tulad ng langis ng 10 dalaga. Kapag masipag tayo sa gawang kabanalan at pagkakatipon hanggang sa pagtanda natin, ay makikita natin ang Panginoon ay malulugod o matutuwa talaga sa atin. Kung magpapabaya naman tayo, ay tiyak na tayo ay hindi kalulugdan ng ating Panginoon. Ikalawa, maging responsible at maagap. Ang ibig sabihin ng maagap ay ang pagiging handa sa anumang bagay. Ito ang katangian ng 5 matalinong dalaga at ito rin ang dapat na maging tayo kahit na tayo ay nasa kabataan pa lamang. Kung
kung tayo ay hindi magiging responsible at maagap, tayo ay maaaring mapahamak, gaya ng nangyari sa 5 mangmang na dalaga na hindi naghanda at dahil dito, hindi na sila pinapasok sa dako ng kasalan. Kaya mga bata, tandaan, maging responsible at maagap. Ang ating memory verse ay mababasa sa Matthew 25:13. Stay awake and be prepared, because you do not know the day or hour of my return. Maraming salamat sa panonood mga bata. Hanggang sa muli, Miss Pa!